Okay, ngayon naman is ano ko kayo, sasama ko kayo sa biyahe hanggang Pasay Top. Sasama ko sa ano sa biyahe sa ruta na to. Okay. Yun na po kayo mga wala pa ha. Yun na yung mga Sabay ko kayo dito. So ganito yung ano, ito yung advantage talaga ng mga commuter na nakasakay sa bus carousel. Ito yung ano, ito yung time na mararamdaman ho talaga natin yung importansya ng ating mga masang manggagawa na walang pambiling mga sasakyan. So yung mga na-trap dyan sa traffic, ilang lanes ba yung kabila, yung hindi sa exclusive lane. Ano, 3 lanes, di ba? Tatlong malalaking lanes ang paghahatian ng mga ano, private cars. Kaya siksikan sila dyan. Kung ayaw nilang malit, ayaw nilang malit sa trabaho, ayaw nilang magbabad ng 2 hanggang 3 oras sa traffic sa EDSA, edi sumakay kayo ng bus. Diba? Hindi yung magsasuggest kayo na wala namang masyadong dumadaan na bus. Bakit hindi pwedeng ano? Bakit hindi pwedeng papasukin yung ibang ano, mga private cars, so, diba? Buo lang, pinapairal yung pagiging ano, elitista at ano, feeling VIP. Hindi porket nasa ano kakapangyarihan ka, mayor ka ng Ormoc. Shout out kay ano, Richard Gomez ha. Hindi pwede yung ganun. Ito na nga lang yung ano, isa sa pinaka nakapakinabangan ng mga tao sa carousel. Mantakin mo kung walang ganitong ano, walang lane, di ba? Yan, panigurado gatong oras alas 10 nagsisiksikan pa rin dito yung mga buses kasi nga hindi ano hindi nare-regulate, di ba? Ikaw ba, matagal ka na nagdadrive ng ano dito sa EDSA? Ilang years na? 2014. So ibig sabihin na abutan mo yung time na wala pang ano bus carousel lane, di ba? So kumusta yung ano experience, di ba? Mas maganda ngayon, di ba, no? Kumpara dati. Minsan kasi tukot din pa minsan eh. Pero para sa mga pasahero, tingin ko panalo lagi. May iba din magreklamo na mga pasahero? May iba din na hindi sumasakay ng EDSA. Okay. Example, ano kaya yun? Mga nagmamadali. Minsan sinasakay nila yung pinag-update. Okay. Sa ibang kasi 30 minutes lang mula December. Dito sa Arusel. Kung maabutan mo yung ibang bus stop, tutukot talaga. Ay, oo nga, no, tama, pansin ko pala yun, no. Lalo dyan sa may Pasay Top, no. Kasi may sequence yung binabasihan eh. Pero at least may option, di ba? No. Kasi ako dati, bago pa nagkaroon ng bus carousel, di talaga sumasakay ng bus sa EDSA. Kasi yung biyahe ko galing akong Caloocan sa may Roosevelt, tapos papuntang MUA. Di ako nasakay ng bus talaga kasi traffic. Makipagbugbong daw sa train. Oo. Hindi ah. Bugbugan talaga, ipitan, gitgitan, di bali na. At least mabilis ang train. Kasi kung mag-EDSA ka talaga, tagal, 3 hours. Pinto sa gitna. Yun pala yun, no. Ako naman kung may reklamo ko sa yung complaint, kaunti lang naman na medyo disadvantage sa carousel. Yung akyat ba? Yun, yung ko. Lalo sa may bandang Cubao, ang layo. Kaya yung ibang station nilagyan ng mga elevator. Di ba? Sa Pitwason, di ba? No, Pitwason yun. Tapos sa monumento. Oo. Tapos kunyari, monumento, layo nun. Tapos yung papunta ka ng yung destination ay Cubao, sa may Araneta. Pinto. Yung lakarin mo doon, paakyat, paahon. Sakit sa paa. Hindi kawawa din yung Oo. Lalo na pag may arayuma pa. Doon na yun. Tataas mo naman yung mga public sa
Kaya pag ako ano, pag pupunta ako ng ano, farmers market, hindi ako sasakay ng ano ng carousel. Mag-i-MRT ako para sure na ano, isang babaan lang. Layo nun, tapos paakyat, paahon, hirap. Maganda kasi dati kung saan pupuntahan ano ba, hindi ka nandadaan ng footprints. Ayun dati, yung sa gilid lang. Ano lang ba? Oo. Yung wala pang carousel, bus lane, okay. Pero ako ayaw ko doon kasi ano, traffic. Nagkukos ang traffic dati mga buses kasi ano, andiyan kayo sa gilid ng ano, kukumpulan. O at least ngayon, may ano, may time interval, di ba? Ilang segundo o minuto? 30 seconds. Ayun, Ayala Avenue. Diyan tayo kanina. The Rich District of Makati. Sa kabila niyan ay Taguig. Puntang Taguig, McKinley. So yun na po yung mga bagong sakay niyo po. Yes po. Sige naman ito lang. Ito na kayo mamakit na ha. Hindi po pasuyo. Ma'am, di ba? Baka ano lang, mamalibay lang tayo mama. Langan talaga sa bangis na. Pasuyo na po ating. Okay na lang po sa unahan dyan. Yung wala pa po. Tao po sa pinto ha, wag po kayo sa gilid ha. Ate, angatin tayo, wag ka sa gilid ha, baka tamakon po ka. Ay, mga baba po na Ayala po, Ayala mga ate. Yung mga nasa likod po, mga kinamit na, palit best pa. Anong best? Pinto ha, pinto, gitna. Ito tayo sa 1 Ayala ilalim. Dati ano to eh, sa ilalim ng tulay lang talaga to. Doon sa EDSA. Nakaharang lahat ng jeep ay bus. So buti ngayon dito na. Parang nagsimula to ng 2022. Tama, 2022 no, nilipat dito. Parang bagong ano na to gawa, bagong renovation or bagong gawa kaya dito na. Terminal to papuntang ano, southbound. Yun no, 20 pesos. Guadalupe to Rojas Boulevard. Rojas Boulevard top area. Diretso sa gitna, sa gitna. Pakiusap din po, diretso sa gitna. Makikita rin tayo sa loob ha. Ate, kuya, pasuyo po. Tara po, malay po tayo. Malay. Siksikan. Gano'n talaga. Yora, hindi ka makauwi. Ng maaga. Isa lang po. Isa lang po sa kanila. Dito, salamat ikaw pala ka.
Dati dyan yung tambayan ng mga buses. Southbound. Ngayon, lalim ng One Ayala. Very good. Nasa gitna. Pinto. Pinto. Dala. Meron na.
Tira. Ay, mga baba pa nakapera ha. Sa pito, gitna, meron po na gitna. Ito ha, bindo. Tao po sa pito, pasali po natin sa inyo mga baba ha. Boss, tusar tayo boss, one day na tayo mga kuya. Baka na, bago po ba? One day na tayo kuya, parang po, dito tayo. Sana boss, kaya pa. Kaya, pasok tayo ng mga din niyo. Boss, ano ka? Tramo ba, tramo? Lagpasan natin konti ha. Iba, tingin po kayo sa kanan na, bago mga ba? Sa kanan, ikat, mga kapatid. Pag masagasaan, kasalanan nila, di ba? Kasi may ano tuloy, di ba? Kasalanan namin yan. Kasalanan nyo? Pero may tulay yun, di ba? May tulay. Kasi galing dito yun eh. Pero ako, kung ano, kanyari senior citizen, ayokong ano, makipagsapalaran dyan. Yes, yes ma'am. Hanapin kasi ng traffic. Saan galing yung pasahero? Saan galing yung tao? Kasi may tulay dun eh. May Ah, babaan. yung mga baba po ng pasaya, yung kaya ha, yung kaya lang. Hindi mo ibaba sa mismo babaan. Kung sila mismo tatawid, wala ka na kasalanan. O, di ba? Konting bilis lang po, habang nakasap tayo ha, yung mga baba din nyo. Huwag mo lang bantayan, nakatula po tayo. Joke lang yun, joke. Ito na po ha, inabot tayo. Pasay po ha, pasay, ta, protonta. Okay, thank you. Ay, salamat. Gising na po yung mga nakatulog ha, baka po tayo labag pa. Pasay, ta, protonta. Okay. Ito na. Okay. So yun, no? Ang laking tulong ng ano, ng It's a Carousel. Para sabihin mo ng iba na yun, sabi ni Kuya, no, i-analyze ko lang ha. Ang sabi niya is may mga nagrereklamo daw na ibang pasahero, kumbaga ayaw daw sumakay ng ano, carousel kasi mas ano daw, mas pipiliin nila ang MRT kasi daw mas mabilis. Yun naman talaga. Hindi naman ginawa ang It's a Bus Carousel para maging mas mabilis siya kumpara kay ano, kay MRT, MRT, no? O, kumbaga ano na siya, option ba? So ngayon, wag mo i-compare ang bus. Okay, kung ikay nanonood nito na taga Luzon, taga NCR, no? Taga Manila na laging dumadaan sa EDSA. Wag mo i-compare. Wag mo na i-compare yung ano, yung bus carousel sa MRT. Kasi kailanman hindi naman talaga naging mas mabilis ang ano, ang bus carousel kumpara sa MRT. May pagkakataon minsan, di ba? Kapag hating gabi, wala nang masyadong dumadaan ano. I mean, wala na masyadong pasahero, di ba? So, mabilisan. Ito lang naman dito yung ano ko. Ito yung napansin ko pala dito sa It's a Carousel na medyo matagalan, no? Talagang tambay to the max to ditong mga buses. Pero kapag nakalagpas sa sila dito sa may rotunda na to dito, sa station na to, dire-diretso na sila, tuloy-tuloy na yung ano, yung magiging ruta nila. Yung takbo. Tapos, ano pa? Yun lang, no? So, napaka unjust, no? Napakamaling comparison ng ano, carousel. Ayaw sumakay ng carousel kasi mas mabilis ang MRT. Noon pa man talaga mabilis talaga ang train. Yun talaga ang pinaka fastest way, no, or pinaka fastest mode of transportation sa Metro Manila. Tapos kung ikumpara mo yung ano, carousel ngayon sa noon, di ba? Sa mga bus dati, yung Monumento to Alabang. I-compare mo dati ngayon, di ba? Pwede mong kukunin ng ano, mga 1 oras kalahati lang. Pinakamatagal na yung siguro, estimated ko lang, although kasi di ko pa nasubukang sumakay mula Monumento sa may Caloocan hanggang sa may ano, sa may PTX.
Hindi ko pa na-try na sumakay ng ano, mag-carousel. Pero dati, na-try ko dati. Hanggang dito sa MUA. Diyan sa may top. Ay, asan ba ko dati? Basta, matagal yung 3 hours talaga lagpas. Tapos, nakakatakot pa dati kasi akala mo talaga nakikipagpaligsahan, nakipagkompetensya kaya kamatayan ang mga basis dati. And pangalawa, mainit. Oo, maraming mga unit dati na walang air condition, hindi aircon. Oo, open air lang. So, bakit ka naman mag-open air sa sa EDSA? Napaka-usok, alikabok, polluted ang area, ang hangin. Ang air index dito is negative, ba tawag diyan? Basta pangit ang air index ng Manila. Kaya dati talaga dihins ako nakasakay ng nakatry ako magsakay ng bus, pero hindi ko na inulit. Kasi nga napaka stressful mag-bus dati. Ang tagal makarating. Dati na ito pala naalala ko, galing Cubao sumakay ako ng bus papuntang Tagaytay. So 3 hours and a half. Di pa nakalabas ang Pasay. Oo, totoo 'yon. Kailan ba 'yon? 2010. Pumunta ako ng Tagaytay, galing akong Cubao, Araneta. Madaling araw, alas 5. Nakalabas kami ng ng Metro Manila, nakarating ng Bacoor alas 9. Di ba? Tagal nun. 6, 7, 8, 9. So magpo 4 hours bago nakarating ng Cavite, ng Bacoor. Kaya sabi ko, nakapagtataka na ang lapit lang naman ng Tagaytay sa Maynila. Ang pamasahe nun is 105 pesos lang, 2010. Pero bakit inabot ng ganon katagal? Bakit inabot ng 5 oras at 6 na oras ang biyahe? Yan pala sa EDSA. Sobrang siksikan. Ayun na nga, traffic. Kasi dati walang batas-batas dati, walang regulations. Basta kaya hari ang mga driver dati. Sila yung panalo. Sila yung batas. Minsan magsusuntukan pa yan mga driver. Totoo na yan. Magsusuntukan pa yan sila, agawan ng pasahero. Kaya napakagandang ligasiya dito ni Duterte na ginawa niya itong bus carousel. Di ba? So kahit paano makakaramdam ng kaginhawaan ng mga daily public commuters. So yun na siguro, maraming thank you sa mga nanonood dyan. Thank you for watching. Ingat. Bye bye.